Humingi po ng ilang linggong palugid si US President Donald Trump para timbangin ang sitwasyon sa Iran at Israel bago mano umaksyon ang Estados Unidos at Mars missions Starship ng bilyonaryong si Elon Musk sumabog sa Texas. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Tinitimbang pa raw ni US President Donald Trump ang sitwasyon sa pagitan ng Israel at Iran bago tuluyang umaksyon. Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. Ayon sa White House, bukas pa rin ang Amerika sa pagkakaroon ng diplomatic negotiations. Matatandaan na tinanggihan na ng Iranian government ang panawagan ni US President Trump na unconditional surrender at binigyang diin ang umano'y pagprotekta sa kanilang mga mamamayan. Nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa Thailand para pagbitiwin si Thailand Prime Minister Paetongtarn Shinawatra. Kasunod ito ng kumakalat na controversial phone call niya kay dating Cambodian leader Hun Sen, kung saan pinag-usapan nila ang umiiral na border dispute ng dalawang bansa. Sa nasabing 17-minute call, maririnig ang pagbatikos ni Thailand leader sa kanilang militar na tinawag pa niyang oposisyon. Umani ito ng matinding reaksyon sa publiko at binigyang diin ang hindi magandang epekto nito sa dignidad ng kanilang militar. Humingi ng paumanhin si Paetongtarn pero nananatiling maigting ang panawagan siya'y magbitiw sa pwesto. Sa Texas, niyanig ng malakas na pagsabog ang SpaceX Starbase facility sa Texas noong pumalya ang static fire test sa isang rocket ship. Ito'y bilang paghahanda sana sa ika-10 test flight ng Starship. Ayon sa SpaceX, nagkaroon ng sudden energetic event na nagresulta sa pagsabog. Nagliyab ang ilang bahagi ng pasilidad pero tiniyak nilang walang nasugatan sa insidente. Napatid na ang nasabing Starship ang pinakamalaking project ng SpaceX na layong gamitin sa Mars missions. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.